Paano kung ang isang simpleng paghinto sa daan para magmalasakit ang siyang maging susi para tuluyang magbago ang takbo ng buhay ng isang naghihikahos na janitor? Sa mundong puno ng takot, pagdududa at mga babala ng ibang tao, may isang lalaking piniling kupkupin at alagaan ng isang matandang estranghero kahit siya mismo ay kapos at hirap itaguyod ang kanyang mga kapatid. Isang kwento ng pamilya, matinding pagsasakripisyo at busilak na pusong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Pero sa likod ng kanyang kabutihan, sa pag-aaruga niya sa isang matandang pag-alagala, sigurado ka bang walang inihandang napakalaking sorpresa ang tadhana na kayang baguhin ang kanyang kapalaran? O baka naman, ang simpleng pagtulong na yon ang magiging daan para maabot niya ang buhay na hindi niya kailanman inakala. Oops! Teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng mga kwento. Ano? Tara? Simulan na natin ang panibagong kwentong kapupulutan ng aral. Isang malalim at pagod na hininga ang pinakawalan ni Norvin nang makapagpalit siya ng damit. Katatapos nga lang ng shift niya ngayon. At bilang janitor nga sa malaking kumpanya, nakakapagod ang maglinis at magpabalik-balik sa elevator. Uwi ka na? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Tumango siya. Oh, kailangan ko rin bumiling ulam dahil siguradong hindi pa kumakain ng mga kapatid ko. Nakakabilib ang tatag ng katawan mo. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Dahil siguradong susuko ako agad. Sabi nito at napailing. Kailangan kasing maging matatag at malakas para sa dalawa kong kapatid. Ako na lang kasi ang aasahan nila ngayon dahil wala na ang mga magulang namin. Ngumiti siya at kinuha ang bag niya. Sige na, mauna na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo. Ingat ka rin. Ngumiti lang si Norvin bago tuluyang umalis. Bago nga siya sumakay ng jeep pa uwi sa kanila, dumaan muna siya sa karinderya na madalas niyang kainan para bumili ng ulam. Swerte nga siya dahil bukas pa yun at marami pang tinda. Isang minudo at isang paksiw. Habang hinihintay ang kanyang order, napansin niya ang isang madungis na matanda na tila balisa at hindi alam ang ginagawa. Pinagtitiripan ito ng 3 batang pulubi at binabato. Anong ginagawa niyo? Alam niyo bang masama yan? Sita niya sa mga to. Agad naman nagtakbuhan ng mga bata dahil sa takot. Apo. Nabigla nga si Norvin nang hawakan siya ng matandang lalaki. Ikaw ba yan, Eric? Ang tagal kong hinahanap ka. Ilang araw na ako nandito sa kalsada. Tay, ayos lang ho ba kayo? Sa halip nga ay tanong niya rito. Ayos na ayos lang ako, apo. Halika na at umuwi na tayo dahil hinahanap ka na ng asawa mo. Napakamot nga si Norvin sa sariling ulo dahil naguguluhan siya sa sinasabi ng matandang lalaki. Ganoon pa man, hindi niya naman nararamdaman na masamang tao ito. Sa tingin niya nga rin ay mukhang naliligaw lang ito at mukhang may sakit din. Kilala yan dito bilang si Tatay Gala. May problema yata yung sa pag-iisip at lahat na makitang lalaki ay tinatawag niyang Eric. Ilang beses na rin niyang dinala sa barangay pero tumatakas lang. Hindi naman nananakit kaya hinayaan na. Sabi ng tindera sa karinderya na nakalapit na pala sa kanya. Hindi ho ba siya hinahanap ng pamilya niya? Tanong niya. Wala pa kaming nakikita naghahanap sa kanya eh. Mukha ring hindi siya taga dito. Sa itsura din niya, mukha nang galing siya sa may kayang pamilya. Napatingin siya sa matandang lalaki. Nakangiti ito sa kanya at nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Nakaramdam siya ng awa dito at parang nga ring hinaplos ang puso niya dahil sa ngiti nito. Uwi ko na lang po muna siguro siya hanggat hindi pa nakikita ang pamilya niya. Delikado po sa kanya dito kung nasa lansangan lang siya. Sabi niya. Sigurado ka ba dyan, iho? Hindi mo gaanong kakilala yan.
Wag naman sana. Pero baka mamaya mapahamak ka niyan. Mukha naman mabait itong si tatay. Kaya sigurado po ako magiging maayos lang ang lahat. Salamat po sa pag-aalala. May pangamba nga rin sa kanyang desisyon. Pero mas pinaiiral niya nga ngayon kung anong sinisigaw ng kanyang puso. Inampun nga muna ni Norvin ang matandang lalaki. Noong una nga ay hindi sang-ayon ng mga kapatid niya. Pero ilang araw nga lang ay nakasundo rin ng mga ito ang matanda at itinuring na sariling kadugo. Norvin, sigurado ka na ba sa pagkupkop sa matandang yan? Baka yan pa ang maging dahilan ng ikapapahamak nyo. Madalas niya ngang marinig sa kapitbahay nilang si Osang sa tuwing makikita niya nga ito. Ate Osang, mabait naman po si Tatay G. Kasundo rin po niya ang mga kapatid ko kaya sigurado po akong walang mangyayaring masama sa amin. Nakangiting tugon niya. Hay nako, ang daming nababalita ngayong namamatay dahil sa pagiging masyadong maawain. Nag-aalala lang ako para sa inyong magkakapatid. Hindi naman siguro. Wala rin naman masamang tumulong. Lalo na kapag sobrang nangangailangan ng isang tao. Napahinga na nga lang ng malalim ang babae at napailing-iling. Araw-araw nga ay binabalaan siya ng mga tao sa paligid niya tungkol sa matandang lalaking ginupkop niya. Hindi naman niya yun pinapansin at hinahayaan na lamang niya. Kuya, nawawala si Tatay G. Bumili lang ako saglit. Pagbalik ko wala na siya sa bahay. Mabilis ngang naibaba ni Norvin ang kanyang gamit dahil sa isinalubong sa kanya ng kapatid. Kagagaling niya lang sa trabaho at hindi niya inaasahan na yun ang balitang sasalubong sa kanya. Dito ka lang, Aiko. Hahanapin ko siya. Kapag dumating ang Kuya Lance mo, tumulong na rin kayo sa paghahanap. Sabi niya at nagmamadaling lumabas. Nagsimula nga siyang hanapin ng matandang lalaki. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay niya at wala kang nakapansin dito. Tatay G! Nasaan ka na po? Naiiyak niyang sigaw. Nakarating na siya sa kalsada pero hindi niya pa rin ito nakikita. Pinuntahan niya rin kung saan niya ito unang nakita pero wala pa rin talaga. Sobrang dilim na kaya mas lalo siyang nag-alala. Hanggang sa mapadpad siya sa isang eskinita. Doon niya nakita ang matanda. Tahimik na nakaupo at parang may hinihintay. Tatay G! Nilapitan niya ito. Bakit po kayo nandito? Hindi ba at sinabi kong huwag kayong aalis ng bahay? Mamamatay po ako sa sobrang pag-alala sa inyo eh. Hinihintay kita. Ang sabi ng bata, dito ka dumadaan kapag umuuwi ka galing trabaho. Sagot nito at ngumiti. Tatay, okay lang po kahit hintayin nyo na lang ako sa bahay. Uuwi naman po ako. Halika na po. Bumili ako ng masarap na ulam para sa inyo. Ngumiti siya at tinulungan itong itayo. Sorry, Eric. Promise, hindi na ulit ako aalis ng bahay. Hihintayin na lang kita. Tatay, si Norvin po ako. Si Eric ka. Nakalimutan mo na ba ang pangalan mo? Ngumiti na nga lang si Norvin at tumango dito. Laking pasasalamat nga ng lalaki dahil hindi na naulit pa ang pag-alis nito sa bahay. Kaya naging panatag na rin siya. Tatay, kakain na po. Nakangiting pagtawag niya rito. Busy kasi itong mag-drawing sa papel. Bagay na naging libangan nito sa bahay. Napansin niya ngang mahusay ito sa pagguhit at pamilyar sa kanya ang mga iginuguhit nito. Tatay, aalis po ako ngayon kasi papasok ako ng trabaho ha. Huwag po kayong aalis dito sa bahay dahil mag-aalala ako. Nandito naman po si Aiko para magbantay sa'yo. Pagkausap niya rito. Babalik ka ha? Tugon nito. Tumango siya. Siyempre naman po tay, babalik ako. Kailangan ko lang pong magtrabaho para may pambili tayo ng pangguhit mo. Mag-iingat ka doon na po. Kapag may umaway sa'yo, magsabi ka kaagad kay Lolo ha. Akong bahala sa'yo. Nakangiting tumango siya. Opo tay, sige na po, kumain ka na po dyan. Binalingan niya ng tingin ng kapatid. Aiko, ikaw nang bahala kay tatay ha. Bantayan mo siyang maigi. Opo kuya, mag-iingat ka po sa pagpasok. Nakangiting tumangulang siya bago tuluyang umalis. Bukod nga sa kapatid, lahat na makakasalubong niyang kapitbahay at kaibigan, pinakikisuyuan niya ring bantayan ng matanda. Sa ikinikilos kasi ng matanda, sigurado kaagad siyang may Alzheimer ito.
Kaya minsan nga ay nangangamba siya dahil baka mawala ito. Natatakot siyang mapahamak ito. Pagdating nga sa trabaho, napansin niya ang mga kasamahang nagkakagulo at parang may tinitingnan. Anong meron? Nandito raw yung may-ari ng company. Umuwi raw galing France dahil may emergency. Sagot nito. Napatango naman siya. Mukhang importanteng bagay nga ang nangyari dahil kinailangan pa talaga nilang umuwi. Kung ano man yun, sana maayos ka agad nila. Ang balita ko raw nawawala raw ang isa sa miyembro ng pamilya nila. Ngayon lang nila nalaman dahil ayaw ipaalam ng kaanak nila. Kaso may sikreto kang hindi nabubunyag. Tumango nga ulit si Norvin at hindi na nagpatuloy sa pakikiusosyo. Mas pinili na lang niyang magsimula sa trabaho dahil alam niyang wala siyang maitutulong sa nagaganap na problema. Sa mga lumipas ngang araw, mas naging busy ang company nila. Nagpabalik-balik din doon ang mga pulis dahil nga sa malaking problemang kinahaharap ng may-ari. Ano nang gagawin ko, Pia? Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Lolo Martin. Napahinto sa paglalampaso si Norvin nang marinig ang boses ng CEO. Na-assign kasi siya sa opisina nito at kitang-kita niya talagang problemado ito. Ganoon din ang asawa nito. Eric, mahanap natin si Lolo Martin. Magtiwala ka lang. Sigurado akong kung nasaan man siya ngayon, safe siya at nasa mabuting kamay siya. Tugon ni Pia. Mas lalo ngang naintriga si Norvin, lalo pa dahil sa pangalan ng CEO. Bigla tuloy siyang napaisip kung ang hinahanap nito ay ang matandang kanyang napulot. Sana nga lang at nasa mabuting kamay talaga siya. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Sabay titig ni Eric sa litrato ng kanyang lolo. Bahagyang sumilip si Norvin sa litrato at nanlaki ang kanyang mga mata dahil kawangis na kawangis iyon ang matandang lalaking napulot niya. Si Tatay G! Gulat niyang bulalas, dahilan para mapalingon sa kanya ang mag-asawa. Anong Tatay G? Takang tanong ni Eric. Yung nasa litrato po, kamukha po ni Tatay G. Siya po yung matandang napulot ko sa lansangan at inaalagaan ngayon. Kung ganun po, ay siya pala ang hinahanap niyo. Sagot niya. Nanlaki naman ang mga mata ng mag-asawa. Napatayo nga rin si Eric at nagmamadaling lumapit kay Norvin. Sigurado ka bang siya ang nasa litrato? Nasaan ngayon si Lolo Martin? Dalhin mo ko sa kanya, pakiusap. Nangingilid ang luha na saad nito. Hindi kaagad nakasagot si Norvin dahil nakaramdam siya bigla ng kirot sa dibdib. Nalulungkot siya sa isiping aalis na sa puder niya ang matandang lalaking kanyang kinupkop. Sige ho. Dadalhin ko ho kayo kay Tatay G pagkatapos ng trabaho ko. Maya-maya ay saad niya. Kahit hindi mo natapusin ang trabaho mo, samahan mo na kami ngayon. Gusto ko nang makita ang lolo ko. Sabi ni Eric. Tumango naman si Norvin. Nagpalit nga muna siya ng damit sa locker area bago sila umalis. Kasama niya ngayon sa sasakyan ng may-ari ng kumpanya, kaya bahagya siyang naiilang at nahihiya. Kung si Lolo Martin nga ang sinasabi mong nasa puder mo, gusto ko kaagad magpasalamat sa iyo. Bibigyan kita din ng malaking pabuya para sa pag-aalaga sa kanya. Hindi na ho kailangan. Tinulungan ko po si Tatay G dahil nangangailangan siya. Hindi ho dahil sa pabuya. Napakabait mong bata ka, Norvin. Ngumiti sa kanya si Eric. Siya nga pala. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari? Saan mo siya nakita at bakit hindi siya umuwi? Nakita ko ho siya sa lansangan na pinagtitiripan ng mga bata. Kaya tinulungan ko ho. Nagulat na lang po ako dahil tinawag niya po akong Eric. Nalaman ko pong pag-alagala lang pala siya sa lansangan. Ilang beses na po siyang dinala sa barangay pero tumatakas po. Kaya hinayaan na lang din nila. Kaya napagpasyahan kong iuwi na lang siya muna para hindi po siya mapahamak. Doon po, napag-alaman kong may Alzheimer siya at hindi niya alam kung saan siya nakatira. Hindi ko rin ho alam kung saan siya hahanapin kaya po hinayaan ko muna siya sa puder ko. Nakangiting kwento niya. Naiwan si Lolo sa pangalawang anak niya dahil yun ang gusto niya. Hindi ko alam na may sakit siya dahil wala namang nagsasabi sa akin. Ang tagal na rin pala niyang nawawala pero wala ring nagsasabi sa amin. Nalaman ko lang dahil sa sekretary ko dito sa Pilipinas.
Nagulat naman si Norvin dahil sa kanyang naraman. Nakaramdam din siya ng inis sa pamilyang nagbabantay sa matanda dahil sa pagiging walang puso ng mga ito. Pagdating nga sa bahay nila, sumalubong kaagad sa kanila ang matandang lalaki. Kaagad ngang tumakbo si Eric palapit dito at yumakap. "Lolo Martin!" Naiiyak nitong saad. "Eric, apo ko!" Humiwalay sa yakap ang matanda. "Saan ka ba galing? Tsaka nasaan pa ako? Bakit wala tayo sa bahay ngayon?" "Lolo, sobra po akong nag-alala sa inyo. Iuwi na po kita sa bahay natin. Hindi na po ako papayag na mapabayaan ka ulit ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ako na po ang mag-aalaga sa iyo simula ngayon." Ngumiti lamang ang matandang lalaki at yumakap muli sa apo. Tuluyan ngang nawala si Martin sa poder nila Norvina. Nakaramdam siya ng lungkot pero masaya pa rin naman siya dahil maipapagamot na ito at magiging maayos na ulit ang buhay nito. At dahil nga sa pagtulong niyang yon na walang takot, binigyan siya ng pabuya ni Eric. Mula sa pagiging janitor, ginawa siyang assistant nito. Hindi lang yon, kinuha ring scholar nito ang kanyang mga kapatid, kaya labis ang kanyang pasasalamat. "Norvin, gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Nalaman ko kasing mas pinili mong magtrabaho para mapagtapos sa mga kapatid mo. Kung gusto mo, pag-aaralin din kita. Alam ko kasing malayo rin ang mararating mo dahil sobrang sipag at tiyaga mong tao." Nabigla nga ang lalaki dahil sa sinabi ni Eric, habang lulan sila ng elevator. Naku, hindi na po. Tsaka na po ako pagkatapos nila Aiko at Lance. Isa pa po, sobra-sobra na po ang nagiging tulong nyo sa amin. Ang laki na po ng utang na loob namin sa inyo. Sapat na po sa akin tong trabaho ko. Tugon niya. "Norvin, mas malaki ang utang na loob namin sa'yo. Kaya gusto kong suklian yon. Hayaan mong tuparin mo ang mga pangarap mo kasabay ng mga kapatid mo. Kami ang magiging sandalan mo habang sandalan ka ng mga kapatid mo." Tagos nga sa puso niya ang narinig kaya hindi niya mapigilang mapaluha. Maraming salamat po, Sir Eric. Sobrang maraming salamat po sa naging tulong niyong ito. Habang buhay ko po itong hindi makakalimutan." Humiti lamang si Eric bago ito yakapin at tapikin sa balikat. Dahil nga sa tulong ng pamilya ni Martin at Eric, nakabalik sa eskwela si Norvin. Nahinto siya ng kolehiyo, kaya kaunti na nga lang din at makakatapos na rin siya. Nag-aral siya habang nagtatrabaho pa rin kay Eric. Ayaw niyang iasa lang dito ang lahat, lalo na ang sa mga kapatid niya. Ayaw niyang isipin ng mga tao na sinasamantala niya ang tulong nito. "Tatay G!" Araw ng linggo ngayon at napagpasyahan niyang magsimba kasama ang mga kapatid. Hindi niya lang inaasahan na pati ang pamilya ni Martin ay sasama sa kanila. "Norvin!" Ngumiti ito sa kanya. "Kamusta na ba ang pangalawa kong apo na yan?" Masaya siya dahil unti-unting nagiging maayos ang matanda. Kahit paminsan-minsan nga ay nakakalimutan sila nito, hindi naman nakakalimot ang puso nito. Okay na okay po ako. Ikaw po, hindi ka po ba pasaway sa doktor mo? Dapat po palagi nyo ring iniinom ang mga gamot nyo, ha?" "Oo naman. Hindi talaga ako nakakalimot dyan. Dahil pareho kayo ng apo kong si Eric na mga sinasabi." Napatawa nga siya dahil sa sinabi nito. Dumiretso na nga silang lahat sa simbahan at nagsimulang magdasal. Ipinagdasal ni Norvin ang lahat ng biyayang dumating sa kanila, lalo na ang pagdating ni Martin sa buhay nila. Dahil ito ang taong bumago sa takbo ng kanilang buhay. Hindi nga naging madali kay Norvin na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kanya pa rin kinakaya. Ayaw niyang sayangin ang opportunity na dumating sa kanya sa kanilang magkakapatid. "Balita ko, janitor yang Norvin. Kaya pala ang baho niya." Sigurado akong wala ring mararating niyang batang yan. Sus! Kung hindi lang dahil sa matandang mayaman na napulot niya, hindi siya makakapag-aaral ulit. Mukhang alam na niyang mayaman talaga yung matanda. Sa kabila nga ng pagsusumikap niya at suporta mula sa karamihan, may mga tao pa ring humahadlang sa pangarap niya. Pero kahit ganoon, palagi pa rin siyang taas noo at hindi pinapansin ang mga ito. Eric, ano tong nababalitaan ko magkakaroon ng shares ang hindi natin kaano-ano? Aba,
Makikihati pa yan sa amin. Iyan ang bumungad sa kanya nang makapasok siya sa opisina ni Eric. Tita, hindi lang basta kung sino si Norvin. Siya ang nagmalasakit kay Lolo noong mga panahong nawawala siya. Si Lolo rin ang nagdesisyon nito, kaya wala kang magagawa. Hindi ako papayag. Ako ang nagpakahirap alagaan si tatay. Tapos mas malaki pa ang makukuha niya? Hindi ho ako interesado sa shares ng kumpanya o ng kung ano paman. Sapat na po sa akin ang mga naitulong nila Sir Eric. Ngumiti siya. Isa pa po, hindi nyo naman po inalagaan si Tatay G. Hinayaan nyo ho siya nung nawawala siya. Gusto ko lang pong ipaalala na hindi dapat sa pera bumabase para lang masabing naaalagaan ng isang tao. Sana po ituring nyo si Tatay G bilang pamilya nyo, hindi bilang bangko lang. Dahil nga sa kanyang sinabi, natahimik ang mga ito. Napangiti naman si Eric at napaisip na hindi talaga sila nagkamali ng taong tinulungan. Lumipas nga ang mga taon, nakagraduate ng kolehiyo si Norvin. Nakapasa rin siya sa board exam at naging isang ganap na guro. Lubos-lubos ang pasasalamat niya sa naging pangalawang pamilya nilang magkakapatid. Hindi niya sukat akalain na ang kanyang pagsasakripisyo ay magbubunga lahat dahil lang tumulong siya sa kanyang kapwa. Tatay G, guro na po ako. Sa kabila nga ng saya niya, may malungkot pa rin siyang pinagdadaanan sa nagdaang taon. Dahil sumakabilang buhay na si Martina. Parang kailan lang po pinag-uusapan natin to noong nasa puder ka namin. Tapos, nagkatotoo na po ngayon. Isa ka po sa naging inspirasyon ko para matupad ang lahat ng to. Sigurado rin po ako na kahit wala na kayo dito, masaya pa rin po kayo para sa akin. Nalulungkot nga siya dahil hindi man lang nito nakitang graduate siya. Gusto pa naman niya ito ang kasama niya sa stage. Pero hindi natupad. Inatake kasi sa puso ang matanda na talagang hindi inaasahan ng lahat. Pangako ko pong palagi pa rin kitang itatanim sa puso't isipan ko. Palagi ko pa rin pong ituturing na kapatid si Sir Eric. Palagi ko po kayong ipagmamalaki sa lahat dahil kayo ang naging dahilan kung bakit ako nakagraduate. Proud niya pang saad. Ngayon nga, ang taong minamaliit ng karamihan may narating na sa buhay. At dahil iyon sa tulong ng isang taong kinupkup niya na inaayawan ng iba. Huwag ibase ang pagtulong dahil lang alam mong may malaking pabuya o malaking kapalit. Tumulong ng bukal sa loob mo dahil mas malaki ang balik noon. Galing naman sa Panginoon. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.